halina't pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-hindi kapanipaniwalang kwento ng survival sa kasaysayan. Grabe to, isang paglalakbay na dumaan sa naglalakihang alon at matinding panganib. Isipin nyo to, paano kung matrap ka sa isang barko, sa gitna ng isang napakalakas na bagyo, at hindi lang isang araw, kundi 14 na araw na sunod-sunod? Seryoso? Subukan nating ilagay ang sarili natin sa sitwasyon nila. Okay, so dito nagsisimula ang lahat. Ang bida natin, si Apostol Pablo. Pero heto ang twist, isa siyang bilanggo. Sakay siya ng barko, kasama ang 275 tao, kasama na dyan ang mga kaibigan niyang sina Lucas at Aristarco. Ang destinasyon nila? Italia. Sa una, parang ang ganda pa ng takbo ng lahat. Yung senturyong na Romano na si Julio, mabait pala siya kay Pablo. Pinayagan pa nga siyang bumisita sa mga kaibigan niya. So far, so good, di ba? Pero alam niyo naman, sa mga kwetong ganito, hindi nagtatagal yung magandang simula. Biglang bumaliktad ang ihip ng hangin. Literal. Naging pahirapan ang paglalayag, sobrang bagal at napilitan silang magstay malapit lang sa baybayin. At dito na nagbigay ng babala si Pablo. Sabi niya, parang may masama siyang kutob. Nararamdaman ko na itong paglalayag na to, delikado. Masisira hindi lang ang barko, kundi pati ang mga buhay natin. Pero nakinig ba sila? Hindi. Sumugal yung may-ari ng barko at yung senturyon. Ituloy daw ang biyahe. At ito na nga, yung desisyong nilang yun, grabe ang magiging kapalit. Nung una, parang tama pa sila. May mahinang hangin galing timog, kaya sabi nila sa sarili nila, kaya to, tamang desisyon natin. Naging kampante sila. Pero wala pang ano-ano, biglang humampas ang isang napakalakas na hangin. Isang super bagyo na kung tawagin ay Euroclydon. Imagine niyo na lang, para kayong tinamaan ng pader. At yun nawala na sila lagamari ng kontrol sa barko. At nagsimula ang 14 na araw ng purong lagim. Ikalawang araw pa lang, nagtatapon na sila ng mga kargamento para gumaan ang barko. Ikatlong araw, pati mga gamit ng barko, itinapon na nila gamit ang sarili nilang mga kamay. Tapos sa mga sumunod na araw, wala silang makitang araw o bituin. Wala. Totally lost sila. At pagdating ng 14 na araw, sumuko na sila. Wala nang pag-asa. Sa puntong ito, yun na yun. Sabi nila, wala na, katapusan na natin to. Lahat ng pag-asa nawala na. Pero alam nyo, dito mismo sa pinakamadilim na sandali, may isang pambihirang nangyari. Okay, dito sa pinakamadilim na oras nila, nang lahat ay takot na at sumuko na, tumayo si Pablo. May dala siyang mensahe. At itong mensaheng to, babaguhin ang lahat. Sinabi niya sa kanilang lahat, huwag kayong matakot. Isang anghel daw ang nagpakita sa kanya kagabi. At ang sabi, masisira ang barko? Oo, pero lahat ng taong sakay nito, lahat sila maliligtas. Walang mamamatay. Grabe, yung mga salitang yun parang biglang bumuhay sa lahat. Mula sa pagiging parang wala ng pakialam, biglang nagkaroon ulit sila ng pag-asa. Biglang nagkaroon sila ng lakas para kumilos ulit at subukang iligtas ang sarili nila. At parang nakikinig ang tadhana. Sa mismong 14 na gabi na yon, may narinig sila. Isang tunog na matagal na nilang inaasam. Yung ugong na mga alon na humahampas sa lupa. Alam na nila, malapit na sila sa dalampasigan. So nagbababa sila ng 4 na angkla para hintayin ang umaga. Pero may mga mandaragat na sumubok tumakas ng palihim. Buti na lang, pinigilan sila ni Pablo. Sabi niya, kailangan manatili ang lahat sa barko para maligtas. Kaumagahan, pinutol na nila ang mga angkla at sinugod ang dalampasigan. At doon, sumadsad ang barko at sinimulang wasakin ng mga alon. At heto na ang pinakakahanga-hangang parte. 275 tao, lahat sila nakaligtas. Wasak ang barko, pero walang ni isang buhay na nawala. Exactly tulad ng sinabi ng anghel. Pero may isa pang panganib. Ang plano ng mga sundalo, patayin lahat ng bilanggo para walang makatakas. Grabe, di ba? Pero si Julio, yung centurion, naalala niya kung paano sila niligtas ni Pablo. Kaya pinigilan niya ang mga sundalo niya. Iniligtas niya si Pablo na siyang nagligtas sa kanilang lahat. Okay, so ligtas na sila sa lupa. Akala mo tapos na ang lahat ng pagsubok, di ba? Hindi pa pala. Sa islang napadpadan nila, ang Melita may isa pang nag-aabang na panganib para kay Pablo. At ito, talagang hindi mo aakalain.
Habang nag-iipon sila ng kahoy para magpainit, kasi syempre basang-basa at giniginaw, isang ulupong, isang makamandag na ahas ang biglang lumabas mula sa mga kahoy at tinuklaw ang kamay ni Pablo. Yung mga taga-isla, nung nakita nila yon, sabi nila, siguradong mamatay tao yan, kaya pinaparusahan. Inabangan nilang mamaga yung kamay niya o bigla na lang siyang bumagsak. Pero anong ginawa ni Pablo? Ipinagpaglang niya yung ahas papunta sa apoy at walang nangyari sa kanya. Dahil doon, nagbago ang isip nila. Sabi nila, isa siyang Diyos. At yung himalang yon ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Naging sobrang bait ng mga taga-isla sa lahat ng nakaligtas. Tapos nalaman ni Pablo na may sakit yung taday ng pinuno ng isla, si Publio. Pinagaling niya ito. Dahil doon, dinala na sa kanya ang lahat ng may sakit sa isla at pinagaling din niya sila. Pag-alis nila after 3 months, binigyan pa sila ng mga taga-isla ng lahat ng kailangan nila. Kaya isipin ninyo, di ba? Pagkatapos makaligtas sa isang super bagyo, sa pagkasira ng barko at sa tuklaw ng makamandag na ahas, anong hamon pa kaya ang masasabi mong imposible? Yung kwentong ito talagang nagpapakita kung paano ang pag-asa at yung tamang pamumuno ay pwedeng maging ilaw sa pinakamadilim na sitwasyon. Isang paalala na minsan kahit parang wala ng pag-asa, may mga bagay pa ring hindi natin inaasahan na mangyayari.